Kapag umuo ka sa pagpatuloy ng impeachment, magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028. Kapag pinadismiss o pinaremand mo naman, sasabihan kang pinoprotektahan mo si Inday. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Kagabi, nung kasagsagan nung pagdedebate, kaugnay dun sa impeachment, mapapansin mo si Senator Robin doon sa isang gilid ay naglilislis na nung kanyang manggas ng kanyang barong at nababanggit na naririnig ko na binabanggit niya suntukan na lamang. Yan, dyan naman ako bilib dito kay Senator Amy. Pagdating sa parinigan, talagang wala nang mas titindi pa dyan. Binalagbag ho niya itong si Risa Hontiveros. Kung inyong matatandaan, sa mga nakalipas na araw, merong mga naglabasang picture itong si Risa Hontiveros na kung saan akala mo presidente. Tapos yung ibang mga netizen, kesyo presidentiable daw ang datingan. Dito sa video na to, talagang matinding parinigan ho ang ginawa nitong si Senator Amy Marcos. At itong si Senator Robin Padilla at itong si Senator Joel Villanueva, muntik na hong nagpang-abot dyan sa Senado. Ito kasi si Senator Joel, kontra ng kontra. Yan tuloy, napala mo. Pero mamaya ho, sabay-sabay ho natin na gagawin na reaction video yan. Pero bago nang yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, rekta ho muna tayo dito sa nangyaring kumusyon sa Senado. Kaugnay ho dito sa dito sa impeachment netong si Vice President Sara Duterte. Hindi ho nakapalag itong si Joel Villanueva doon sa mga tirada nitong si Senator Robin Padilla. Ikaw ba naman ang bahan ni Senator Robin, di ba? Ganyanin ka lang nun. Baka, kaya ito, pakinggan natin. Ano ba ang dulo ng kanilang naging alitan dyan sa impeachment trial? Never-ending drama sa Senado dahil sa impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin ang mga maiinit na eksena sa agenda report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter, ano naman ang mga nangyari dyan? Corina, sa halip na siguro kung nangyari ito, sa halip na dismiss o hindi dismiss yung isisigaw ng presiding officer ni si Senate President Chis Escudero, malamang ang binanggit niya, "Are you ready to rumble?" Dahil muntikan ng magkasuntukan sa loob ng plenaryo kanina habang naka-recess o habang nakasuspend ang sesyon kanina dahil naging mainit nga itong talakayan matapos mag-motion itong si Senator Bato de la Rosa na i-dismiss na yung kaso. Kasunod Nakita niyo ba yung mga kababayan? Inapitan na nitong si Senator Robin. Nakala ko, aambahan na yan niya. ay nag-motion itong or nag-object itong si Senator Villanueva. At pagkatapos niyan, Corina, dahil naging mainit yung diskusyon, nag-suspend muna ng sesyon sa loob ng Senado. Kanina, nakita natin na muntik nang sugurin ni Senator Robin Padilla itong si Senator Joel Villanueva. Nung una pa lang ay makikita mo nang nanggagalaiti sa galit itong si Villanueva, itong si Padilla rather, matapos ngang mag-motion na mag-object itong si Villanueva doon sa motion ni Bato de la Rosa kanina. Kaya ang ginawa mainit ho, umaatikaw. Pag pala pinapatay nitong si Chis Escudero ang camera, merong mangyayaring yan ang hinahanap namin eh. Diba? Yung mga ganyang klaseng tagpo. Bakit nyo kasi pinapatay ang camera? Itutok nyo. Hindi, joke lang. So, hindi naman natin gusto makita na magkasakitan ng ating mga senador. Yan hong mga ganyang klaseng emosyon, normal ho yan kung kayo sumusubaybay sa Senado. Yan ho ay dala ng emosyon, dala ng passion, dala ng masidhing kagustuhan na mangyari ang kanilang inaasam dyan sa bulwagan na yan. Hindi ho yan, normal ho yan. Nung mga nakalipas na panahon, si Trililing, hindi yung kay Trililing, talaga yun, merong falsifikado yung senador na yun. Pero nagkakaroon ho talaga ng argumento at minsan nagkakaambahan niya si Zubiri at yan si Trililing. Diba? Muntik na rin nagpang-abot yung mga yan. Si Trililing at si Gordon. Maraming nakaaway si Trililing dyan sa Senado. Sino pa ba? Senator Bato de la Rosa, wala pa naman. Pero yung si Senator Zubiri at itong si Senator Alan Peter Cayetano, muntik na rin nung nagpang-abot yan.
Ganyan, normal ho yan. Hindi naman ho ibig sabihin na ika nga nangyari yan, mga ano na yung mga ano natin, mga mambabatas natin, parang mga walang pinag-aralan o kung ano pa man. Kumbaga yan, dala ho ng emosyon niya kaya tayo umaabot sa ganyang klaseng sitwasyon. Pero as much as possible, walang walang magkaabutan ng kamay walang magpang-abot. Hindi naman ho maganda yun. Yung sali-sali tayo, yung ambahan, medyo okay lang yun pero wag lang magkasakitan kasi masyado na hong masyado ng pangit yun. Pero papakita sa ating mga kababayan na ganyan kami kapassionate sa mga namin, sa mga gusto namin mangyari, sa mga argumento namin. Talagang pinaglalaban namin yan kahit nasuntukan. Kanina, Corina, ng ating mga senador ay pinaglayo muna sila. Binigyan ng tubig itong si Joel Villanueva sa isang sulok. Sabi, ito si Joel, gumaganon-ganon ka pa, Brad. Alam ko naman basketball player ka dati pero sa tingin ko sa Royal Rumble hindi ka uubra diyan kay Senator Robin. Hindi ka uubra. Siguro sa pagdating ng basketball o makakapalag pero hindi ka aabot sa kanya. Hindi ka aabot dyan. Nakaganyan yan, maya-maya tumba ka na nagtitrain yan. Continuous yung training ng mama na yan. Diba? Yung pagdating, hindi naman gusto nating umabot sa ganun ng usapan. Kumbaga napag-uusapan, magkaroon tayo ng light moment bago nating pag-usapan yung nangyaring matinding parinigan dyan sa Senado kanina. Pinalayo siya doon sa kumpulan ng mga senador at pinainom siya ng tubig habang itong si Senator Robin Padilla naman ay dinala doon sa likod ng session hall para naman makapagpalamig ng konti dahil naging mainit na nga. Alam natin si Senator Robin Padilla ay suporta dito sa motion ni Senator Bato de la Rosa na i-dismiss yung kaso dahil Pero kudos kay Senator Bato de la Rosa. Palakpakan ho natin tong si Senator Bato. Kudos sa kanya. Yung talagang maraming nabilib. Maging tayo, talagang grabe naman tong si Senator Bato de la Rosa. Dinaig pa ho at tinalo niya ho pagdating sa argumento yung mga veterano at mga mahuhusay na abogado diyan sa Senado. Saludo, Senator dahil Bato. kahapon meron na siyang inihain na resolusyon na naglalayong i-terminate itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At habang naka-suspend ko rin bago tayo mag-live ngayon, habang papunta ako dito sa my live point, ay nakita naman natin. In fairness naman kay Senator Robin Padilla, lumabas siya doon sa holding room, nilapitan si Senator Joel Villanueva at silang dalawa ay nag-akapan. Ibig sabihin, naibsan na yung tension, yung init na nabuo kanina habang ang ibang mga senador ay nagsasagutan at nagdedebate kung tama ba yung naging venue ng pag-dismiss. Pero in fairness, ang galing ng mga senador. Talagang kumbaga, yung approach ng INC noong mga naunang panahon diyan sa impeachment, parang ganun yung nakita natin di ba? Sabi ni Marcos, ayaw impeachment, tapos ganito. Ang ginawa ho nila, gumit na yung INC doon, di ba? Sinabi nila, nanawagan sila dahil ayaw ng presidente yan, doon kami. Kaya ito ho sa instance na to, ang ginawa ho na Senado, para walang problema, toldukan muna natin yung mga agam-agam na kung meron bang linabag ang House of Representatives. Yan sa mga impeachment na yan kasi merong final na impeachment 3 tapos pang-4 yan. Wala ba silang linabag doon? Tapusin muna natin yung mga tanong kung talaga bang yung pagtalakay natin dito nasa tama ba tayo o baka pag-uumpisa pa lang ng impeachment na yan, yung pagpapile pa lang ng impeachment, meron na tayong problema. Kasi yun tama naman yung mga argumento ng ibang mga senador. Kasi kung gano'n rin naman pala, kung yung president na mangyayari dito sa nangyari sa impeachment nitong si VP Sara, maghahain ng impeachment tapos ang House of Representatives pipili kung aling impeachment ang itatransmit sa Senado. Napakapangit naman hunun mga kababayan. Ang pinag-usapan sa saligang batas, isang impeachment complaint kada isang taon. Nakaapat ho itong si VP Sara. Doon pa lang medyo meron na tayong problema dyan. Ngayon kung magkakaroon ng debate sa House of Representatives, nandun pa rin naman ho itong si Congressman Rodante Marcoleta. Sinong re-resolve ba dyan? Hindi naman ho pwede yung prosecution panel lang. Diba? Dapat dalhin ho yan sa Justice Committee. Yung usapin na yan kung wala ba silang nalabag diyan sa, hindi natin alam, di ho tayo abogado at hindi rin ho tayo
maalam sa polisiya nila, sa mga rules nila diyan sa House of Representatives. Pagbalik ng ng Senado, dadalhin ba yan sa Committee on Justice? Sa bagay, sila rin naman pala nandun, no? Di ba? Kung ano man yan, sigurado naman, tama naman yung ibang argumento ng mga ibang mga senador na talagang ang issue na yan, bibit-bitin din ng kampo ng defense itong si Vice President Sara Duterte. Kung wala bang nalabag dahil pang-apat na impeachment yan usapan, unang impeachment, pagkatapos nun, wala na, isang impeachment kada isang taon lang nakaapat itong si BP Sara. Napakarami ho talagang butas, kaya kampante lang yan si BP Sara. Pero tayo ho isang ayon doon sa junk impeachment now. Isang ayon ho tayo doon. Paulit-ulit, tayo wala tayong problema kung matuloy, pero mas magbebenepisyo ang sambayanan kung sakaling hindi na matuloy ang impeachment na yan. Sang-ayon ho tayo, kaisa ho tayo nila Ma'am Joey, yung mga nananawagan na junk impeachment now, nakikiisa ho tayo dyan dahil marami ho tayong dapat pag-usapan. Ngayon pa nga lang kumbaga nakita na natin yung glimpse. Meron na tayong hint kung anong kahihinatnan ng impeachment na yan. Kung gusto nilang tapusin dito sa 19th Congress, nakita nyo yung bumoto pabor na ibalik sa House of Representatives at doon sa magtuloy-tuloy ang trial na yan, di ba? Nakita na ho natin, 18 ang paborable na ibalik sa House of Representatives. Kasi napakaraming problema Bakit nga naman nila bibit-bitin yung mga problema na dala-dala nitong impeachment complaint na to na hindi naman ho sila ang may gawa? Diba? Sila ngayon, tingnan mo, wala silang problema. Solusyonan, tuldukan ng House of Representatives kung meron bang nalabag diyan sa pagtatransmit nila ng impeachment, diyan sa pagtalakay nila dun sa mga naunang impeachment. Kasi tinanggap mo na SecGen tinanggap mo impeachment, ibig sabihin, umaandar na yung unang impeachment. The time na tinanggap mo yung impeachment complaint, doon sa mga pribadong individual na naghain dyan sa House of Representatives at inisponsoran naman ng isang congressman, nag-uumpisa na Kaya hindi ho tayo abogado, hindi rin ho tayo eksperto sa Constitution. Pero base sa ating mga naririnig, mapapabor kay BP Sara, mapahindi pabor kay BP Sara, former Associate Justice Ascuna, kini-question din yung yung anggulo na yon. Bakit yung pang-apat na impeachment, yun ang itrenansmit at pinagbotoan, hura-urada, last 2 minutes, dinala sa Senado. Yun ang problema natin dito. O paghain ng motion para i-dismiss itong impeachment court laban kay VP Sara. Corina? Tayo naman, masaya tayong gusto nating ma-dismiss. Pero yung ginawang remedy nitong si Senator Alan Peter Cayetano, kudos. Kudos pa rin ho kayo dito kay Senator Cayetano. Magaling. Palakpakan ho natin. Mahusay mahusay. Magaling to si Senator Alan Peter Cayetano. Kung magko-convict yan, mag-acquit, dito sa performance niya na to, isa ho siya doon sa mga senador na hindi siya talagang nakikita natin na nakapanig sa mga Duterte, pero yung pagiging senador niya talagang nasa gitna siya. Hindi niya kinampihan yung mga gustong i-dismiss, hindi niya naman kinampihan yung mga gustong wala na, dire-diretso na tayo dito. Hindi, balik muna natin. Ayaan yung binigay na problema sa atin, ibalik natin dito sa mga walang yang congressman dyan sa House of Representatives. Ang kaling ho nun. Ngayon, wala silang problema. Wala silang problema. Hindi naman nila dinismiss. Kumbaga, tinatanong lang nilang House of Representatives, ano ba to? Ba't ang daming dito problema dito? Bakit ganyan? 4 na nga naman ang hinayain, tapos itong pang-4 ang binigay nyo sa amin. Sabi na saligang batas, isang impeachment kada isang taon lang, di ba? Yun lang naman ho yun. So, Dexter, sa pagitan ng dalawang senador at saka dito sa kanilang pagbabalikan ng mga salita, merong proseso yan at merong sistema, Pwera na lamang kung nagkapersonalan. Nagkapersonalan ba ng mga lumabas sa bibig ng magkabila kaya sila nagkainitan? Wala naman, Corina, pero mapapansin natin kanina pa lang nung tumayo na itong si Senator Joel Villanueva dahil si Senator Robin ay nasa kanyang harapan lang, makita natin yung kanyang reaksyon na medyo hindi na maganda yung timpla ng mukha dahil nga pag may nag-object nga naman doon sa isang motion, hindi na ito tatalakayin o i-rule na
in favor doon sa mag-o-object, or kung depende man kung pagbubutuhan, kung pupunta doon sa pagbubutuhan. Pero hindi maganda ang dating, sa akin hindi maganda ang dating para kay Senator Robin Padilla doon sa objection na ginawa ni Senator Joel Villanueva na ino-object o na kumukontra doon sa motion ni Senator Bato de la Rosa na i-dismiss na yung impeachment case. Corina. Ayun. So kumbaga, nagdadahilan lamang si Senator Joel Villanueva na kanyang karapatan naman at saka nag-init at sumalungat siguro yung pag-iisip o opinyon ni Senador Robin Padilla. Oo, dahil alam naman natin, Corina, si Senator Robin kahapon ay naghain nga nung kanyang resolution na ipadismiss na rin ito. At dahil may kasamahan siya na sumusuporta doon sa kanyang inihaing resolution at mismong sa plenaryo na ay nagbanggit na nagmosyon na ito ay i-dismiss na. At saka mantakin mo, may isang senador na tatayo at kukontra at mag-o-object doon sa motion. Siguro dahil naging mainit na yung naging debate kanina, yun ang initial spur. Hindi pa natin nakakausap si Senator Robin Padilla, pero itatry natin, Corina, na makuha yung kanyang panig mamaya-maya kung bakit ito yung kanyang naging reaksyon. Pero actually, Corina, kung maikwento ko lamang, kagabi, nung kasagsagan nung pagdedebate, kaugnay dun sa impeachment, mapapansin mo si Senator Robin, dun sa isang gilid, ay naglilislis na nung kanyang, manggas ng kanyang barong, at nababanggit na, naririnig ko na binabanggit niya, suntukan na lamang. Yun ay binabanggit habang nag-uusap-usap yung mga senador sa loob mismo ng plenaryo. Hindi ko alam kung ito ay pabiro, pero yung kanyang mukha ay seryoso kagabi habang binabanggit niya yun. At so far, wala pang nilalabas na pahayag kaugnay dyan si Senator Robin Padilla. Oo, sana makausap natin si Senador Padilla para makuha din naman yung kanyang panig kung ano ba yung nagpainit ng kanyang ulo. Pero nakita ko itong ibang mga senador na nakaupo parang nanonood ng sine. Kulang na lang ay popcorn. Ayan, sa mga eksena dyan sa loob ng Senado. Oo. So, exciting itong Senado na ito. Naisip ko nga, exciting. Kapanapanabik Ito yung uncut Ito yung uncut at merong audio audio sounds. Audio na sounds pa. Ito mga kababayan, ito yung merong audio. Ito. Okay. Pakinggan mo natin kanina dyan sa Senado Pero normal naman yung ganyan. Normal naman yan. Meron talaga nangyayari ganyan. Pero huwag lang umabot doon sa magkakaroon na sa akin. Kunting ang bahan ng kailangan. Guys, Ito. Sorry, this is my position. This is also my position. Anong ginagawa nito? Hoy! Anong ginagawa? Senator ka pa pala, Brad? Anak ng toka. Anong ginagawa mo dyan? Ayan si Boy Om. Ano yan Finding Lito. Inihintay kita magsalita, Brad. Hinahanap-hanap kita. Ba't di ka nagsalita? Langya ka, Lito. Finding Lito. Tipong ano ba masasabi mo dyan sa pagbabalik sa House of Representatives? Wala, basta ako. Parang true or false lang yan. Yes or no, basta boboto ako. Anong unang tanong? Ibabalik sa House of Representatives? Parang marami boto dito. Finding Lito talaga, anak ng toko.
business unless you have mag-confirm daw today. That's what he said. That's what he said. Grabe. Grabe, gagaling ng mga kasama natin sa Senado. Salute din dito kay Senator Robin Padilla. Salute. Nakita natin yung kanyang masidhing kagustuhan na talagang maibasura na yung impeachment na yan. Saludo. Yan, paano na lang kung wala yung mga individual na yan? Di ba? Siyempre magtatanong ang ating mga kababayan, teka, binoto ko yan si Robin Padilla. Ano ba problema niyan? Bakit ayaw niya na impeachment? Di ba magtatanong ho sila, doon na mag-uumpisang mabuksan ng kamalayan o matutunan ng ating mga kababayan na yung impeachment na yan, napakalaking kabalintunaan. Kaya ano maganda rin ho yan, maganda rin yung mga nangyayari na yan. Ano pa, meron pa dito, ayun si Lito. Nandun si Lito, sa mga naghahanap kay Lito, nandyan lang ho si Lito, wag ho kayo mag-alala. Naknanto ko, ito. Dito ho tayo sa ano. Hindi, ito. Yan ang mga di ba? Yan ang, kung tawagin yan yan ang ating mga honorable, yan. Pagkatapos na siyempre lang yun, heat of the moment kung tawagin, The chair will suspend the session. Yes! Kiss naman tayo dyan. Naknanto ko, ay sinasabi ko. Normal lang o yan. Passion Kumbaga, dala ng init ng balitaktakan kaya nagkakaroon ng ganyanan. Pero nagmamahalan yung dalawa na yan. Until 6 p.m. Ganito. Shot tayo mamaya, pre, ha? Shot tayo mamaya. Food trip tayo mamaya, ha? Ganyan lang naman yan, Okay na tayo. Wala nang problema. Kayo na. Nag-mission lang naman ako. This evening in order to afford. Saka ito naman si Joel Villanueva. Kahit na ano pa naman nagiging tayo yan dyan sa House of Representatives. Tayo naman mga kababayan, pinapakinggan din natin kung ano sinasabi ng mama na yan. For or against, pinapakinggan natin. Isa siya dun sa mga individual sa Senado na pagka nagsalita, gusto natin marinig kung yung kanyang mga punto de vista, di ba? Yung tipong mga umaasta na gumigit na tapos medyo bumibira doon sa mga tauhan ng nitong si Tambaluslos, di ba? Binira niya si Aldico, di ba? Kahit paano ho yan, kumbaga pagka nagsalita yan, masasabi nating merong prinsipyong dala-dala yang si Joel. Sabi ni Senator Robin, swerte ka, Brad, di kita nahatuluyan. Muntik ka na, Brad! Gaano katagal ba na kailangan ng base? Doon sa sandali na yun, naalala ko na, nung magpapalit na sila ng robe, mag-aano na nila, susuot na nila yung kanilang robe. Ayun na nga mga kapapayan, tayo hoy, aalis na. Gusto ko wala nang interruption, nga. Marami na nagagalit kasi bira daw ako ng bira dito kay Amy. Dapat daw ngayong mga panahon na to, united tayo. Wala nang problema yan. Basta bumira si Amy, papakinggan natin yan. Pero hindi ibig sabihin na pinapanood natin, kukomento tayo, suportado na natin. Tayo naman dito, na-appreciate naman natin. Kayo naman kayo mga balasibuyas. Yan nga si Ma'am Joey, nagrespetuhan yan. Yan si Ma'am Joey. Tingnan nyo, sinuportahan niya si Amy. Pero nakikinig ako sa kanya. Pinapanood ko siya. Bakit? Kasi meron yan mga sinasabi na talaga namang tama naman. At hindi ko naman alam. Kumbaga natututo ako pagka nakikinig ako sa kanya. Ganun yun mga kababayan. Diba? Hindi porket... halimbawa, yan si Ma'am Joey, sinuportahan niya yan si Amy. Galit na ako sa kanya. Ganun na ba yun? Hindi ko pa pwede. Yan ang problema yan. Mentalidad yan ng mga Talyanista. Di ba? Pagka ikaw hindi ka kaisa, bibirahin ka na lang bibirahin. Hindi ho ganun gumagana yon. Respetuhan ho ng prinsipyo, paninindigan. Hindi porket yung isang DDS vlogger, sinusuportahan niya si Amy. Dapat magalit na ako dyan sa vlogger na yan. Hindi ho ganun gumagana ang pagsuporta. Kung tunay kang taga-suporta, hindi ho yun gumagana. Pakinggan nyo, papakinggan natin yung mga sasabihin ni Amy. Nakita naman nating tama, kaya i-content natin. Pero hindi naman, maya binibiro natin si Amy.
Di ba? Hindi naman natin binibira. Kayo naman, siyado kayong napaghahalata eh. Napaghahalata kayo na mapahanggang sa ngayon eh. Nasa ilalim pa rin kayo ng pambubudol nitong mga walang niyang pamilya na to, di ba? No, may kanya-kanya tayong dahilan sa pagsuporta sa mga individual na sinusundan natin sa politika. Ang pinakamagandang gawin diyan ay magkarespetuhan tayo. Yung halimbawa, yung iba nating mga kakilala, suportado nila yung si ang pangalan nito? Etong si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, suportado nila. Ayaw ko si Erwin Tulfo. Hindi naman sa hate na hate kagaya ng ibang mga politiko. Ayaw lang ho natin sa kanya kasi nakukornihan tayo. Pero gusto nila. Ibig sabihin ba magagalit na ako dun sa mga vlogger na yun? Hindi ho. Kailangan nating respetuhin. Kasi pagka ganyan mentalidad natin, para ho tayo mga talyanista at mga pinglawan at dilawan. Kung tama naman ang sinasabi, pakinggan. O pagka mali na yung mga sinasabi, kagaya ng mga ibang mga dyan, mga pakawalan nitong si Mangga, huwag ko kayo magalit. Kung gusto nyo gawa ko kayo ng kontra-argumento, mag-vlog din ho kayo. Pero para pag-away-awayin yung mga vlogger na ito sumusuporta, hindi sumusuporta, susugod kayo dyan. Paparinggan nyo na, sitong si ganito, itong mga grupo na to, kasi yung binabanatan, di na sila nakikipag-isa. Kanya-kanya ho tayo. Yan ang realidad ng buhay. Hindi naman ho lahat ng gusto nating mangyari masusunod, okay? Tsaka hindi porket na hindi na sinusuportahan niya, binabanatan ko, magbabanatan na kami. Hindi, ganun yun. Ang babaduin nyo naman. Huwag na kayong magano sumauso sa politika. Kayo mga utak dilawan at utak pinklawan ho yung mga ganyan di ba? Walang kapararakan, bibira kayo ng ganun. Napakapangit ho noon. Dito sa space na to, dapat kumbaga, respetuhan lang. Yun lang ho. At talagang pinaka-aabangan ng lahat ang pagbira nitong si Amy Marcos dito kay Risa Ontiveros. Eto, alis na ako dito. Nahiya na ako sa inyo. Grabe naman ha. To, pakinggan natin. Noted and entered into the record, Senator Judge Marcos. You may proceed, ma'am. Yes, maraming salamat sa ating presiding officer. Sang-ayon po ako sa motion ni Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano, basta't maliwanag na ititigil ang proseso hanggat di natutupad ang dalawang kondisyon na sinaad ng ating amendment. Ang sabi, accountability? Accountability ba talaga? May dalawang SKL ako dyan. Una, SKL, share ko lang na si VP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, at sinampahan ng kaso ng disbarment. At kanina lamang, may panibagong isasampang 612 million na namang confidential fund ng OVP at ng Department of Education. Walang tigil na kaso. Kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, bakit hindi paghusayan ng mga kaso para panagutin si VP Inday sa mga yan? May multa yan, may kulong, if ever mapatunayan. Aba, damang-dama ang accountability kapag ganyan. Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon. Ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahe ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Yun lamang ito. Pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Alam naman nating lahat, tayo at ang sambayanan, hindi accountability ito. Tungkol ito sa pagpigil kay VP Inday Sara para sa 2028. Huwag na tayo mag-production number. Yan ang gustong puntiryahin. Kaya ang pangalawa kong SKL, ikalawa SKL, saan ka lulugar? Kapag umuo ka sa pagpatuloy ng impeachment, magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028. Kapag pinadismiss o pinaremand mo naman, sasabihan kang pinoprotektahan mo si Inday. SKL, saan ka lulugar? Ako sa tama.
Magpakatotoo tayo, mga kapatid na hukom at senador. Malayo pa ang 2028. Maraming gutom at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Maraming salamat po. Noted and entered into the records. Chair would like to duly noted and entered into the records Senator Estrada. Senator Judge Estrada, you may proceed, sir. Thank you, Mr. President. Mr. President, having previously served 2 terms in the Senate and participated in an impeachment proceeding in the past, I can confidently say that I am no longer inexperienced when it comes to handling matters related to the impeachment process. Mr. President, Mr. Presiding Officer, personally, malalim po ang hugot ko sa issue na impeachment dahil minsan ang pinagdaanan namin ito ng aming pamilya. Nang ma-impeach ang aking ama, si dating Pangulong Joseph Estrada, noong panahon ng panunungkulan niya, hindi siya nabigyan ng patas na paglilitis dahil naudlot ito bunsod ng pag-walk out ng mga miyembro ng prosecution panel sa kalagitnaan ng isinasagawang pagdinig noon ng Senado. And the rest, as they say, is history. That's why I feel strongly about following each step in the Constitution. It is a sensitive matter that I take to heart. Mr. President, Mr. Presiding Officer, I vote in favor of remanding the impeachment complaint to the House of Representatives in full adherence to the provisions laid down in our Constitution. The process clearly begins in the House, and it is only proper that we respect this mandate to ensure fairness, due process, and institutional integrity. However, the process should be strictly done in accordance with the Constitution and applicable laws or procedure. Ginoong Tagapangulo, makailang beses ko nang nasabi ito, na ang impeachment trial ay nagdudulot lamang ng pagkawatak-watak sa ating bansa. Gayunpaman, bilang halal na lingkod bayan, batid ko ang mabigat na responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang senador. Ang umupo bilang isang hurado sa impeachment trial at nakahanda akong tuparin ito. Sa mandatong sinumpaan ko, tungkulin ko na siguruhin na marerespeto ang tamang proseso, mapanatili ang integridad ng ating institusyon, at higit sa lahat, tiyakin na impeachment proceedings ay magiging patas. However, I am well aware that impeachment is a political process, not a judicial one. However, in a political process like impeachment, we must adhere to established procedures to ensure that actions are neither arbitrary or driven solely by political agendas. Mr. Presiding Officer, after hearing the positions articulated by some of our colleagues, I too am convinced that the matter of the impeachment complaint should be remanded to the House of Representatives. Thank you, Mr. Presiding Officer. Noted and entered into the record Senator Judge De La Rosa. Thereafter, Senator Judge Padilla, and thereafter, ladies first, Senator Judge Marcos, and then Senator Judge Gatchalian, in that order. You may proceed, sir. Mr. President, Mr. Presiding Officer, just a short manifestation. With all due respect to the Presiding Officer, may this humble representation request the Presiding Officer to refer this motion as motion of Senator Bato de la Rosa as amended by Senator Cayetano. Because the way you said it, Mr. President, this is the proposal of Senator Cayetano only. I am already forgotten. So I just would like to manifest that, please. Don't forget me, Mr. President. Noted Thank you, and entered into Mr. the record. Presiding Officer. Senator Padilla. You may proceed, sir.
Maraming salamat po, aming tagapangulong pinunong hukom. Gusto ko lamang pong lagay sa talaan ng ating bulwagan na ako po ay katulad ni Senator Tolentino ay naniniwala po na hindi na po dapat tumawid pa sa susunod na Kongreso ang impeachment. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. With the indulgence of Senator Judge Marcos and Gatchalian, the chair would like to insert in between the manifestations or explanations of vote from the members of the minority. So, Senator Ontiveros, would you like to make your manifestation? Thereafter, Senator Judge Marcos. You may proceed, ma'am. Salamat po, Mr. Presiding Officer. I strenuously vote no to the motion. The wording of the approved motion introduces unnecessary ambiguity to the already politically charged proceedings. Ang return po ay pagsauli o pagbalik. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous, particularly when the rules of court have suppletory application. The same purpose could have been achieved by merely asking the House prosecutors to file a compliance and clarify certain issues. Wala pong remand o return sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Isa po itong kabalintunaan, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Poe, you may proceed, ma'am. While I voted no to the proposal of Senator Bato de la Rosa as amended by Senator Cayetano, for it to be remanded as opposed to dismiss the, tama ba yun? O, for it to be returned as opposed to being dismissed, the impeachment case. I would like to make it clear that I respect the decision of the majority and also that ang paglilitis ay hindi hatol ng pagkakasala. At gaya nga ng sinabi ni Senator Win Gatchalian, para sa akin, maganda kasi pagka naririnig mo talaga kung ano ang mga argumento ng prosecution. Imbis na iba kasi pag dokumento lang ang isusumite at babasahin. Ngayon, noon ko pa sinasabi na naniniwala ako na dapat tuloy-tuloy talaga ang paghatol nito at hindi lamang matatapos dito sa Kongreso na to. Pero nakakalito rin yung mga ibang posisyon na nagsasabi we cannot compel the next Congress to act on our motion or unleft, what do you call this, or unfinished business or work. Kaya nga, kahit na meron tayong pinagbotohan na ganyan, there is no guarantee. I don't think it's binding to say that the 20th Congress will take this up. Yun lang yung para sa akin din. At saka, ang sinasabi nga, di ba, the Constitution says that once a complaint is filed, kinakailangan forthwith nga or magkakaroon ng trial para dito. So ang iniisip ko lang, 19th Congress and what our mandate is to actually hold a trial. Ngayon, sinasabi ng ating officer or presiding officer, sinasabi ng ating presiding officer na tuloy-tuloy pa naman ang summons nito. Magpapadala ng summons. So siguro ang tanong ko para malinawan, magpapadala tayo, unang-una, return to the House. Kung sumagot sila bukas, na may sagot na sila, tapos pinadala natin yung summons, after 10 days, may dapat sila sumagot, so napadala dito sa atin. Tapos sabihin ng prosecution, ng House, we don't need 5 days to prepare. We're already ready. Kunyari, after 10 days. So after 10 days from
whenever. So that's still before still before June 30. Will we proceed with this trial, Mr. Presiding Officer? The chair reserves the right later on to also explain his vote. The lady's in the process of explaining her vote, and she may proceed. Okay, so I guess this is explanation of vote cannot be a hybrid of a question as well. But again, I will put forth that question because that's also one of the reasons why I couldn't really agree with the decision to return it to the House, because these are all the other questions that I feel were not addressed by the resolution that was just passed. So that's all, Mr. Presiding Officer. Thank you for the Senator opportunity. Judge can make that inquiry and maybe responded to by the presiding officer or any member after we finish the explanations of vote by the senator judges. What is the pleasure of Senator Judge Tolentino? Mr. Presiding Officer, a few days ago, this representation filed a Senate Resolution 1637, which has yet to be referred either to the Committee on Rules or to this plenary or to this impeachment court, calling for an expedited trial, calendar trial, Mr. President. Would the actions taken by the impeachment court today to clarify and set the record straight, Mr. President, mean that the same has been denied, Mr. President? Very much like the question of Senator Judge Poe. The court can address that after all of the senator judges shall have explained their votes, so that we can set this aside already. Yes. Any you, other Mr. member who wishes to explain their vote? Thank you, Mr. Presiding Officer. This representation just expects a ruling from the presiding officer. Thank you. That they can or may take before the court. So, Mr. Presiding Officer, if the originally scheduled presentation of articles by the House prosecutors tomorrow is rendered moot by the action taken tonight, yung kabuoang presentation of articles ba ay mangyayari pa or hindi na mangyayari? Kung mangyayari po, kailan? Sa pagkakaunawa po, hindi na dahil hindi na kailangan dahil pinagpasyahan nga po kahapon ng Senado bilang plenaryo na ayon sa sinabi ni Senator Judge Padilla kahapon na ang pag-refer ng impeachment sa Rules Committee, yun na yun tulad ng ginawa sa mga nagdaang impeachment. Kaya nga po kanina, dinischarge na rin natin ang Rules Committee ni Senator Tolentino kaugnay sa pinasang impeachment rules sa kanila. Mr. President, Senator Judge Salamat, Del Rosa. Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Ontiveros. Mr. Presiding Officer, just procedural clarification. You may proceed, sir. Once we decided to return the articles of impeachment to the House, am I correct to assume that technically we don't have the jurisdiction of these articles of impeachment already because we returned it? So bakit pa natin magpapatuloy tayo sa pagbigay ng sampina sa respondent kung binalik natin? Siguro kung mabalik na yun sa atin, saka pa tayo magpapatawag ng mag-issue ng summons. Kasi technically wala tayong jurisdiction ngayon sa articles of impeachment dahil binalik natin sa kanila ang articles of impeachment. So wala sa atin. So ano ngayon ang magiging basis? Like for example, magpadala tayo ng sampina kay Vice President Sara Duterte. Anong attachment ilagay natin sa sampina? Articles of impeachment should be attached to the sampina. So anong personality natin to attach na sampina na ang sampina ay binalik natin sa House? So technically, we don't have jurisdiction over the articles of impeachment. That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator- Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. To be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President.
Mr. Presiding Officer. Senator Judge Ontiveros, you are recognized, ma'am. Mr. Presiding Officer, yung kasasabing wala ng jurisdiction ang impeachment trial court na ito, yan ay pag-amin, yan ay pagsisinungaling dun sa phrase, sa pinagbotohang motion kani-kanina lang na without dismissing or terminating the complaint. Nasa sa atin na eh. Tapos ngayon pala, gumawa tayo ng aksyon para mawalan ng jurisdiction. At pati ba naman yung pag-summons na i-issue ng presiding officer, pati yon ay gustong bawiin mula sa kamay ng impeachment court. So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process at dinidismantle yung impeachment complaint. Napakalaking disservice po sa ating dapat tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Session is Mr. suspended. Presiding Officer. I have not heard of any court in the world that has 23 or 24 judges. Even our own Supreme Court, very good, excellent Supreme Court, that is always in session throughout the year except when they're in a recess, don't always agree with each other. That's why when you have oral arguments, especially in division, and justice asks questions, that is not a pronouncement of the court. That is the pronouncement or opinion or question of a justice. And to be fair to those justices, sometimes yung tanong niya baliktad nung kanyang opinion. Kasi kanya-kanyang style yan ng pagtatanong. So, the language of our motion is very clear. It's not dismissed, it's not terminated. Whatever words we use, it's very clear. Having said that, Mr. President, I did not object a while ago to the issuance of summons. One, because it's in the rules. Two, we explained it a while ago that it's not anomalous to issue it. It's just not also regular because precisely we asked that the articles be returned. But the explanation there is that when it is returned back to, if and when it is returned back to us, what they will return is a certification and that it did not violate the Constitution, and it will also show the factual circumstances of the filing of the first 3 impeachment complaint. Hindi nila pwedeng baguhin yung articles of impeachment, lalong magiging unconstitutional yon. Then you'll have to issue another summons with the amended articles. No? So, meaning, Mr. President, when we explain our vote, we give our impressions and our interpretations. But that's not the ruling of the court. And I think our motion and what we have decided today is very clear and very plain. And we just follow the letter of the motion. So it will be sent to the House of Representatives. The order will be basically a faithful reproduction of what we had on screen. And we will wait next Congress for the 12 of us who will be here and the next 12 who have been proclaimed by the COMELEC, and we will act based on yung binigay nila. So kung anuman ang sagot ng ating Vice President, we will just follow the rules that the prosecutors will have 5 days to reply, and then the rest will be up to the impeachment court and the prosecutors in the 20th Congress. That's my interpretation, Mr. President, but even my interpretation is not the ruling of the court. Thank you. Thank you, Mr. Senator Judge Cayetano. Now, acting on the earlier questions of Senator Judges Tolentino and Poe,